Saya ng Paskong Pinoy. Narito sa D1 1206 AM. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Tara na sa tambayan ng bawat Pilipino. Kasama sina Charlie Manalo at Comfy Manalo. Kwentuhan at talakayan. Ito ang Barangay 13. Hatid ng D1 1206 AM. Magandang hapon mga katambay. Lunes na naman at syempre magkakasama-sama na naman tayo sa paborito niyong tambayan tuwing hapon, ang Barangay 13. Ako po si Comfy Manalo. Ako naman po si Danny Lagman, ang katambay niyong laging may dalang good vibes at kwentong swak para sa lahat. Ngayong Lunes mga katambay, samahan niyo kami sa isa namang makabuluhan at masayang usapan sa aming segment na Tambayang Campus. Pero katambay Danny, bago tayo simula sa ating diskusyonan, ano na ngayon, December 1 at ilang tulog na lang ay Pasko na. Ramdam na yung simoy ng Paskuhan. Parang last time pa lang, 'di ba? Parang nagka-countdown pa lang tayo, 100 days to Christmas, and can you imagine that 24 days na lang Pasko na. 24 days naman. What's your favorite Christmas Christmas memory? Yeah. Ako po hindi ako Katoliko, pero hinahanap-hanap ko pa rin yung amoy ng puto bongbong, bibingka. 'Di ba kasi parang isa 'yun sa mga nagsisignal na ay malapit na ang Pasko. Isa 'yun sa mga lagi nating hinahanap usually kapag December na, ha. Yeah, 'di ba kapag magpapasko na, pag December na, yun ang unang lagi natin nakikitang tinda sa di ba, sa kalsada, yung puto bongbong at kutsinta. At saka lalaban din tayo ng pinakamahabang Pasko. Kasi can you imagine, September pa lang, Pasko na para sa mga Pilipino. Months pa lang, hinuhugot na natin yung mga Christmas tree, Christmas balls, di ba? Nilalabas na lahat ng poinsettia at i-design na natin yan. Pero may twist. Kasi September, nilalabas na natin yung mga pang-Pasko nating design. Pero November, itatago natin ulit yan. Kasi Halloween. Oo, di ba? Magtatakutan tayo for a while, tapos Pasko na po ulit after November 1. Diba? Pero bago tayo magsimula mga katambay, meron tayong kasama, introduce natin ang ating mga nagagandahang mga estudyante ng PUP. Ayan, pambato namin yan. Sige, go! Magandang hapon po mga katambay. Ako po si Mab Puli. Magandang hapon po mga katambay. Ako naman po si Erica Cantong. Ayan, abangan nyo po yung mga pangalan na yan, kasi sa susunod sila na yung makikita natin sa mga TV. Ayan, nagre-report. Manifesting. Ayan, totoo. At syempre dahil ngayon pag Lunes tayo, tambayan sa campus. Sila yung mga estudyante natin, ako yung professor nila. Kaya pala hindi sila umiimik kanina. Kaya pala sabi nila, yes sir, yes sir. Yes sir, yes sir. Kasi mamaya doon pala nakasalalay yung grade nila, no? Yeah. Oo nga sir, napag-usapan namin kanina eh. Ikaw pinag-usapan namin. Char, joke lang. Ako yung professor na. Joke lang. Kaya mga katambay, dumako na tayo sa ating programa ngayong araw. Dito sa Tambayang Campus ay pag-uusapan natin ang mga balitang campus. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa. Ito ang Tambayan sa Barangay 13. Para sa ating unang balita. At ayun nga po, pag-usapan na natin ang iba't ibang mga balita mula sa iba't ibang universidad sa bansa. Batangas State University Team kampiyon sa World Robot Olympiad Singapore 2025. Muling umarangkada ang galing ng mga batang Pilipino sa larangan ng robotics. Isang koponan mula sa Batangas State University ang itinanghal na World Champion sa World Robot Olympiad International Finals sa Singapore. Ginaganap sa Sands Expo and Convention Center sa Marina Bay Sands, Singapore mula Nobyembre 26 hanggang 28, 2025. Nagtipon-tipon ang mga kabataang innovator mula sa iba't ibang panig ng mundo. At sa kabila ng matinding kompetisyon, nangibabaw ang galing ng Pilipinas. Ang champion team na Scarlet Verdant BSU mula Batangas State University ang nanguna sa RoboSports Double Tennis category.
matapos pumwesto bilang rank 1 mula sa 56 na koponan. Muling pinatunayan ng BSU na isa ito sa mga nangungunang institusyon sa robotics at STEM education sa bansa. Tatlo ang bumubuo sa panalong grupo, si Joseph Bernard Maaala, isang first-year mechatronics engineering student mula BSU Alangilan, at sina Light Gabriel Bandirel at Norgia Nasser, parehong grade 11 students mula sa BSU Integrated School. Ang kanilang entry, mga fully autonomous robots na dinisenyo at pinograma upang maitulak ang lahat ng bola mula sa kanilang court patungo sa kalaban sa loob lamang ng 2 minuto. Sa bilis, estratehiya at precision, nalampasan nila ang malalakas na delegasyon mula Thailand at Taiwan na nagtapos sa 2nd at 3rd place. Well, congratulations sa estudyante ng BSU sa kanilang achievement sa Robotic Olympiad. Ang kagandahan dito sa mga robotics competition. Yung mga invention o yung innovations ng mga estudyante natin. May mga commercial and sometimes military applications na napapakinabangan natin. Tulad ng 'di ba, yung ilan sa mga ginagamit natin ngayon ng mga military and civilian like DOTC, DOTR, at mga galing niya sa mga invention na yan ng mga kabataan natin, mga estudyante natin na lumalaban sa mga robotics competition at iba technology competitions. And speaking of actually, sir, nanggaling din ako sa isang school na nangunguna rin sa robotics, Dr. Yangas Colleges Incorporated. Hello po, hindi po ito sponsored. Pero ayun nga, simula high school pa lang kami, sir, doon nag-aaral na rin kami ng robotics. Pero bukod sa, kasi dito parang nabanggit, parang they played tennis di ba? Pero doon yung mga ginagawa naming robots noon, kailangan may function. Nalala ko isa sa mga parang unang pinapagawa sa amin noon, parang robot na kayang mag-segregate ng waste. Oo, kasi di ba parang before nakikita natin yung robot as something na parang for entertainment or laruan, na ganyan, di ba? Pero as time evolves, as digitalization evolves, di ba? Malaki na pong factor ngayon yung technology, di ba? Yun nga, sir, example din pala, kamakailan lang, di ba, nung tumama sa atin yung bagyong Tino. Kung maalala po natin, merong isang helicopter ng Philippine Air Force na bumagsak na sana'y maghahatid po ng tulong sa mga tao sa Agusan del Sur. And after that, nagkaroon na ng realization yung Philippine Air Force na gumamit na lang ng drone imbis na tao. Cheaper pa yun, tsaka more efficient. And yung binabagit mo na robotics na ginagawa niya na can segregate waste. Actually, dalawa yun, robotics and AI application. Kasi yung robotics mechanical Yes. Pero yung the ability to segregate waste, AI technology. Pinoprogram mo siya. Tama. So, yung ginawa nyo, advanced robotics na yun. It's a mixture of everything. Advanced of combination of robotics and AI application. Congratulations. Sana Congratulations. Kaya meron kayong Tsaka, ano bang robot ang alam nyo? For me, sa generation, parang yung naabutan talaga yung mga humanoid robot na ginagawa ng China. Yes. Ay, sa Japan din, may humanoid sila. Pero ang pinakauna yata na lang naging humanoid, yung parang kayang mag-serve ng order mo. Tama, oo. Nag-trending yun actually. Tsaka maganda yung mga gantong nangyayari, no? Kasi napapatunayan na natin na kahit mga estudyante may nagagawa, di ba? With just the right opportunity and syempre talent ng mga bata. At nakakasabay na rin ng Pilipinas, di ba? Sa digitalization. Exactly, nanalo. Lalo kung bibigyan to ng dadagdagan ng funding, no? Yes. Yung mga sponsors. Actually, maraming applications to. Like, diba, kaya niyang diba, maglaro ng tennis and independently. Actually, kaya niya gawin yun. Yung magsaserve siya ng orders. Yung mga gantong functional na nagagawa ng robots, di ba? Dito natin nalalaman na parang yung AI talaga at mga robots, dapat nandyan yan para to make our lives easier. Di ba? Pero hindi yung magiging very dependent. Hindi sila for them to replace us. Hindi pa rin ganun. Hindi yung gagawa ng mga homeworks natin. Di Hindi ba? niya ba ginagawa yun? Gagamitin nyo lang yung pantulong, not exactly na yun ang gagawa ng... For enhancement. Yes, yun lang. Just for that purpose. Ayan, para naman sa ating ikalawang balita,
20 pesos kilo na bigas bukas na para sa mga guro at non-teaching staff ng public schools. Nakatakdang palawakin ng Department of Agriculture ang kanilang subsidized rice program upang makinabang na rin ang public school teachers at non-teaching personnel sa buong bansa. Ipinahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na sisimulan na ang rollout ng bigas na nagkakahalaga lamang ng 20 peso kada kilo sa mga pampublikong paaralan, lalo na yung mga nasa malalayong lugar. Ayon kay Secretary Chu Laurel, isasagawa ang distribution sa koordinasyon ng Department of the Interior and Local Government o DILG at ng mga lokal na pamahalaan. Para naman sa mga paaralang malayo sa municipal o barangay hall, DepEd mismo ang magtatakda ng priority area depende sa direktiba ni Education Secretary Sonny Angara. Tinatayang halos 800,000 na guro at non-teaching staff ang makikinabang sa programang ito. Formal na nilagdaan ng Department of Agriculture at Department of Education ang Memorandum of Understanding para sa pagpapalawak ng subsidized rice program sa ginanap na kadiwa ng Pangulo Expo sa Intramuros, Manila. Sana naging tuition lang din tayo na so we can also buy that 20 pesos. Hindi, una akong makikinabang dyan. Ang tatay ko ay teacher. Kaya pala nananahimik, no? Isa po kami sa unang makikinabang dyan. Babalitaan ko kayo dyan. Hindi, pero maganda yan, no? Kasi, diba? Magandang step to. Nalalaman natin na nami-meet na yung pinakapangarap ng administration. Kasi pinakauna kasing in-offer itong 20 pesos kada kilo na bigas sa mga tawag dito, priority sectors. Tulad na lang ng mga part ng 4Ps, PWDs, sa mga senior citizens, single parents, ayun. Doon sila pinakaunang in-offer. Tapos sumunod naman sa mga mangingisda, tawag dito, magsasaka rin, of course. Ayan. Tapos, kumaga parang unti-unti, diba? Unti-unti. Pero all this program, yung mga nakikita natin, narinig natin na ng mga subsidy na yan, yung bigas, gulay, etc. Lagi siya sa ilalim ng Kadiwa program. Doon ako hinayang kasi yung Kadiwa program na yan nung matandang Marcos, yung tatay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, nagpasimula nito and I've researched a lot about Kadiwa, and kung titignan mo yung programa niya, isa siyang comprehensive distribution channel, no? Yung supply chain process, yun mismo yung Kadiwa. Bali ang ginagawa niya, gobyerno yung may-ari ng Kadiwa, bibili siya ngayon ng agricultural products, yes, direkta sa mga magsasaka. Sa mga lokal natin magsasaka. And yung warehouse niya, central warehouse niya sa FTI data, Food Terminal Incorporated sa May Taguig. At yun naman, i-distribute niya yun sa mga Kadiwa stores around Metro Manila at sa mga Kadiwa rolling stores. So, ang ganda sa nakakabili ka ng murang bilihin talaga. Kasi tanggal yung mga middlemen. Sabihin walang markup dahil gobyerno yan, hindi niya kailangan i-subsidize Hindi lang siya magma-markup, hindi niya na kailangang mag-subsidize pa kasi kung abili mo ng farm gate price ng bigas is 18 pesos, ipapagiling niya yan. Palay, oo. Ang palay pala, bili niya ng palay 18 pesos sa farm gate. Ipapagiling niya yan. Pwede niyang ibenta ng mga 20-22 pesos sa merkado. Maganda na yun, no? Hindi yun NFA rice. Yes, oo. Ganoon din sa baboy. Bibili siya ng baboy sa farm gate, ng bawang 320 o 280 pesos. Pwede mong ibenta ngayon ng mas mababa. Dahil nung panahon nung after EDSA People Power 1, binuwag yan ni Pangulong Cory Aquino. Hindi tuloy natin pikinabangan na ngayon. Ngayon, yung mga... Pero that's the good thing kasi di ba, parang binabalik na natin siya actually, ngayon. Maraming presidente after ni Cory ang nagkaroon ng mga mini revival ng Kadiwa kay si Pangulong Estrada, ni-revive niya yan, si Pangulong Duterte, niya yan revive. Kaya lang ngayon, I think it would be impossible na to fully implement that Kadiwa sa katulad ng in-invasion ng matandang Marcos kasi well-entrenched na yung mga traders nga, and even yung mga malaking negosyante are also into retail kasi malaki pa lang kita, nandiyan ang Pure Gold, nandiyan ang SM, so it would be impossible to compete
compete with them, mahihirapan na siguro yung gobyerno. Siguro, yan, unti-unti. Pero at least, unti-unti, di ba? Sana may diba, revival. parang meron pa rin ganung vision. At least, we know na yung government gumagawa talaga siya ng ways para maging mas maayos yung livelihood ng mga At saka tao. ang vision din naman ng administration is not for the interest pa rin naman ng business, of course. Of course, siguro ang mahalaga naman siguro i-factor in natin is we are trying. We are trying. Instead na wala talaga at Wala all. talagang ginagawa. Oo. Kasi diba parang minsan kasi kung iisipin mo, yung mga magsasaka, sila yung nagpo-provide ng staple food natin. Diba? Na bigas, kanin. And actually, dito sa Pilipinas, ang kanin, ang daming version. Diba? Yung kanin mo bukas, sinangag. Diba? Tapos yung kanin mo pag malagkit, biko. Diba? Ang dami niyang version na tawag dito, na engraved din sa culture natin and staple natin siya. Hindi natin kaya mabuhay ng walang kanin. Pero kung isipin mo, isa pa rin sa mga pinakamahihirap natin ay magsasaka. Totoo. Which is, diba? Parang Sila yung isang kahig, isang tuka. Doon ka magtataka. Kaya na-appreciate din natin yung effort na ganito ng administrasyon na maging direkta na nga, diba? Yung pagdadala ng mga palay dito sa government. Talagang farm to table, Yes. Yung Right. farm to table process na yung from the farmers directly to your table. Yun yung kadiwa eh. Kasi pag dumadami yung process, doon nagkakaroon ng dagdag eh. Doon nagkakaroon ng presyo. interest Dumadami yung habang humahaba yung supply chain mo. Yes. Dumadami yung kasi lahat Ang daming dinadaanan. may markup Lahat may yun markup meron. yan. Lahat may Oo. bayad, diba? And of course, nandun din nanggagaling yung kartel. Diba? Kasi, anyway, sana nga magtuloy. Sana magtuloy-tuloy at maramdaman ng buong Pilipinas. Yung mga magsasaka in the ngayon sana, future. di ba, meron ng mga uso kasing farming ngayon, lalo yung Hydroponics? hydroponics farming. Oo. It's making farming sexy and profitable, di ba? So sana isip ng ating mga ngayon, ng kabataan na farming is sexy, farming can make you rich. Oo, and kakunti, ayun, speaking of, kung susumahin din, parang kakaunti lang din sa mga kabataan natin yung kumukuha ng agriculture. Of course, Di ba? yeah. So, kasi ako, as far as I know, ang maraming agriculture na course nasa Nueva Ecija, di ba? Kasi sa rice capital kasi ng Pilipinas. Pero sa other provinces or even in the metro, di ba? Kakaunti lang yung kumukuha ng agriculture or kung kumuha man sila, hindi pa yun yung nagiging work nila after. Kasi parang meron tayong connotation na agriculture walang right. masyadong Yun nga, pera. parang dapat Mababa dito yung ka tingin, sa no? ibang mga courses na to. Pero dahil rice is very important to us, agriculture, yan yung bumubuhay sa buong Pilipinas. Diba sana mas ma-normalize yung maraming kumuha ng agriculture courses. And more than that, Philippines is an agricultural country. Exactly. Diba? So, feeling ko dapat tayo dun kumukuha ng bentahe. Kasi Tama. doon na tayo malakas eh. Palakasin pa natin. Right. You have to apply modern technology para mas mapatas yung Yes. yield mo. Anyways, At ayun na nga, dumako naman tayo sa balita tungkol libreng internet connection sa loob ng mga campus. Gusto ko yan sana po din sa sana sa lahat. Libreng internet at kuryente sa libo-libong paaralan nakapaloob sa 10 billion budget proposal para sa 2026. Sa 2026 National Budget Proposal, inilaan ng pamahalaan ang mahigit 10 billion para mapalawak ang libreng internet at dalhin ng kuryente sa libo-libong pampublikong paaralang hanggang ngayon ay nasa off-grid pa rin. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian na siyang namumuno sa Senate Finance Committee, may nakalaang 5 billion para sa Free Public Internet Access Program ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ipinanukhala rin ni Gatchalian ang isang amendment para matiyak na uunahin sa rollout ng libreng internet ang mga paaralang nasa ilalim ng Department of Education at mga state universities and colleges. Samantala, nakatakdang tumanggap ang DepEd ng 1.5 billion para mapabuti ang internet connectivity sa mga pampublikong paaralan. Tinatayang nasa 12,000 campus pa ang wala pa ring internet access sa buong bansa. Bukod dito, maglalaan ang National Electrification Administration ng 3.6 billion para ma-energize ang humigit kumulang 6,000 pampublikong paaralang walang kuryente o nasa off-grid areas. Sabi ni Gatchalian, inaasahan nilang sa loob ng 2 taon ay tuluyan nang marisolba ang kakulangan sa kuryente at internet connectivity sa public schools. So, 2 taon by 2026 yan. Malaking
problema yan sa mga estudyante nating nag-aaral. Lalo na sa publiko. Kami mga PUP actually, ayan, isa yan sa mga problema Pinakamalaking namin. problem May internet namin. ba kayo sa Walang cellular Mas data. mahina ang signal sa amin. Oo, sobrang walang wifi. Meron sa mga libraries, ganyan. Pero kung umiikot ka sa lawak ba naman ng PUP, kung may iko-contact ka, hindi mo Sa amin makakontak. din meron na you can use for 1 hour. Dati sa Bulacan State University. Pero 1 hour lang? Oo, 1 hour lang. Tsaka hindi mo naman siya magagamit din dahil hindi siya ganun kalakasan sa totoo lang kung aaminin. And isa rin kasi sa kinakatakot ng mga tao before is yung malik yung information nila. Lalo na kung public wifi, di ba? Yes. Doon sila Yeah. natatakot kasi doon nangyayari yung mga hacking or doon nakukuha yung information nila. Ganyan. Pero I just remembered, meron tayong parang isang Konektadong Pinoy Act. Ayun, 'di ba? Na ano siya, parang mas magiging madali para sa mga gustong pumasok sa Telcos. Interconnection. Oo, and in that way, lalaki yung competition. Kasi ngayon parang kakonti pa lang, 'di ba? Yung nagpo-provide din ng hindi naman sa kakaunti, pero bibilang pa iilan pa lang yung nagpo-provide ng internet sa atin. So kapag tawag dito itong Konektadong Pinoy Act, binibigyan ng opportunity yung iba na pumasok sa competition na yun. At Right. syempre, kapag ganun, di ba, magpapataasan sila, Yes. magpapagalingan sila just for us to avail their Given service. the big population, example, PUP pa lang ha, ilan kaming mga estudyante doon? 100,000. Yeah. Diba? Student population ng PUP. Santa Mesa pa lang yan. No. Sa 26 campuses na yun. Ayun na yun. 100,000. So, in terms of population size, yung PUP ang biggest university sa buong Pilipinas. Pero, if I remember, actually, I remember talaga. Nung time ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, merong proposal yung naging, actually, very controversial yun yung NBN-ZTE deal. Na Refresh mo kami doon, sir. Isa roll out of internet connectivity sa mga public offices. Nationwide 'yun naibigay yung kontrata sa NBN-ZTE. Pero bago tayo magpatuloy mga katambay, ay meron tayong news break. Ay, oo nga pala. Natin yung kwentuhan. Pasensya na po mga katambay. Mamaya ito. Oo, itutuloy natin ito mamaya ating discussion. Magbabalik po ang Barangay 13 Tambayang Campus. Pag po kayo alis. Are you talking to a real person online or just another troll spreading fake news? Here's how to spot a troll. Newly made account? No real photos or suspicious profile details? Posting the same misleading content repeatedly? Don't get fooled. Fact check, report, and block disinformation. A public service reminder from IBC, MD1 1206 AM. Stay sharp. Stay truthful. Ang Lotto nasa IBC 13 na. Grand money winning games every day. Super na super surprises. At mega chances ang winning. Basta marami kang tickets. PCSO Lottery Draw. Araw-araw ang bulahan tuwing 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. Tumaya at manood na sa IBC 13. Sa bawat balita, may koneksyon. Sa bawat issue, may kwento. At sa bawat Pilipino, may epekto. Ito ang Balitang Konektodo. Ang programang hindi lang nagbabalita, kundi nagpapaliwanag kung bakit ito mahalaga sa atin. Kasama si Cecil Villarosa, isang veteranong journalist na may puso sa katotohanan. Pakinggan ang News Bites. Balikan ang throwback tayo at suriin sa anong connect sa atin. Balitang Konektodo. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga. Dito lang sa D1 1206 AM.
Ratsyada muna ng mga mainit na balitang dapat niyong malaman sa oras na ito. Ako si Divina De La Torre, magandang hapon. Inilabas na ng Bureau of Customs ang imbitasyon sa publiko na nais makilahok para sa isasagawang bidding sa nakumpiskang sasakyan ng mag-asawang kontratista na Diskaya. Gaganapin sa December 5 ang ikalawang round ng public auction para sa 4 na luxury vehicle ng mag-asawang Diskaya na magsisimula ng alas 10 ng umaga sa BOC Main Office sa Port Area sa Maynila. Samantala, patuloy ang pagpapatrolya. Yan ang pahayag ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgavan. Kaugnay ng presensya ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea, partikular sa bahagi ng Panatag o Scarborough Shoal. Nauna nang sinabi ng Philippine Navy spokesperson on the West Philippine Sea, Admiral Roy Vincent Trinidad, na hindi bababa sa 30 barko ng China ang umaaligid sa Scarborough Shoal, Skoda, Ayungin at Pag-asa Island. At yan ang ratsyada ng mga balitang dapat niyong malaman sa oras na ito. Tumutok sa aming social media accounts para sa updates. Ako si Divina De La Torre, magandang hapon. T1 1206 News Alert. Looking to level up your brand? Advertise with us, where everything you need are rolled into one. All in one. Into one. From news, entertainment, to music, all in the mix. The 1206 AM is your partner in reaching real people with real impact. For inquiries, send us an email at the11206am.ibc@gmail.com or get in touch with us at 0270013-3053. The 1206 AM. Mag-ingat sa mga text messages na nagsasabing nanalo ka sa loto at kailangang mag-send ng pera upang maklaim ito. Ito ay scam. Huwag maniwala, huwag mag-reply. Tandaan, ang PCSO ay hindi magsisend ng mensahe sa inyo na nanalo kayo ng premyo sa loto. Maging mapanuri. Play smart, play safe, play responsibly. Isang paalala mula sa IBC 13, PCSO at DATV. May mga katanungan ka ba tungkol sa iyong karapatan o problemang hindi masolusyonan? Isang tawag lang at nandyan na si Attorney Bob Ferrer para umagapay sa iyo. Magbibigay boses sa iyong mga hinaing na dapat marinig. Bibigyang linaw yan dito sa Isang Tawag Ka Lang. Kasama si Attorney Bob Ferrer, 5:30 to 6:30 p.m. Dito lang sa 1206 AM. At nagbabalik ang Barangay Tresa. Ako pa rin si Coffee Manalo at kasama natin si Danny Lagman. Ako naman po si Mab Puli. At Erika Canto. Kanina bago tayo news break ay pinag-uusapan natin nga yung sa libreng internet sa mga campuses na isinama sa budget ng DepEd for 2026. Natatandaan ko, sabi ko kanina, nung panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, merong proposal yan na actually kontrata na ibigay yung kontrata sa Chinese company na pangalan ay NBN ZTE. So yun yung naging NBN ZTE controversy ng time niya na isang programa yun na nationwide internet connectivity rollout para sa mga public offices. Ibig sabihin, lahat ng mga government offices nationwide will have internet access. At makakatipid tayo noon. Una-una sa communication pa lang kasi at that time hindi pa masyado rin yung mga apps, communication app. Yeah. Kaya marami pa rin nung time na yun, marami pa rin yung gumagamit ng long distance calls using their cell phone or mobile numbers.
ito sana kung nagtuloy-tuloy sana yung proyekto ngayon. Maganda yun kasi pwede mo kasi nasimula mo na sa diba, government offices. Madali na siya ngayon i-extend sana sa mga schools, sa mga state universities na bigyan mo sila ng kaso nabahiran na naman walang hanggang corruption sana itong gagawin ito ng DepEd ngayon yung pondo ay sana ma-distribute na maayos, magamit ng maayos. Yun, sana tama yung pag-rollout, no? Yes. At nationwide sana kasi ang problema ngayon kasi yung 'di ba dati pag nagpatayo ka ng bahay o ng establishment, ang utilities mo na nire-require sa'yo is kuryente, tubig. Yes. Ngayon kasama na ang internet connection. Yes. Kasi hindi ka na makakatrabaho ng maayos pag walang internet. Lalo sa mga estudyante. Tama nga sa PUP, ang problema doon walang signal sa buong Walang campus. signal. So even if you have data, available data, magamit kasi walang siguro calling sa paging yung mga telco companies. Yung existing telco companies. Maglagay kayo ng cell site sa PUP. Hindi, at kabahan na rin kayo. Kasi, di ba, yung Konektadong Pinoy, it opens, di ba? It opens the market for more telcos to come in. Siguro ito na yung panahon for you guys to step in, di ba? For you to upgrade yourselves. Tama. Kasi, if not, hindi na kayo tatangkilikin, di ba? Kasi, syempre, of course, yung mga bagong pasok, ang maging bentahin nila dyan, syempre, gagawin nilang mas mura. Tama. Gagawin nilang, di ba, mas widespread. Syempre, kung ganun din naman, mas pipiliin nila yun. Mas magkakaroon ng maraming customers. Yes, consumers yun. And also, this is a good call din siguro kasi diba, as much as we wanted to think na important ang internet, aminin din naman natin na mayroon pa rin mga lugar na sobrang liblib. Parang walang kuryente. Walang kuryente. Diba? Yun muna, diba? Parang doon muna tayo mag-start, diba? Foundation din natin na syempre kuryente. Paano aandar ang internet na wala namang kuryente? Of course, siguro, isa yon sa mga dapat din nating tignan, diba? To prioritize, bigyan ng effort. Kasi, yung internet, hindi lang siya not for the sake na ma-entertain tayo Yung internet din, It's used for communication. Yes, and information. Information. Right. Oo. And imagine, di ba, Philippines na tawag dito na well-informed. Hindi po ba? Doon siguro mas makakahingi tayo ng accountability sa mga taong dapat nating hingan ng accountability. At hindi tayo mabilis maluloko. Kung well-informed tayo at meron tayong access. Magiging madali yung fact-checking, di ba? Kung gusto natin yung media literacy, kailangan may access tayo sa kuryente at sa internet, di ba? Kasi imagine mo, kung wala kang internet, kung ano yung unang tumambad sa feed mo, okay, ito yun. Di ba? Pero bago ka ng feed, kailangan mo ka muna may internet connection. Yun nga, hindi ka makakonect. Ayun, at kuryente. Di ba? At okay, ayun, dumako naman tayo sa ika-4 na ulat. Nord Anglia Manila kauna-unahan sa Pinas na magpatupad ng International Primary Curriculum. Nangunguna ngayon sa edukasyon ang Nord Anglia International School Manila matapos nilang i-anunsyo ang pagsisimula ng International Primary Curriculum o IPC sa Enero 2026. Ang kauna-unahang international school sa Pilipinas nagagamit ng programang ito para sa mga primary students. Mula sa UK ang kurikulum na ito na dinisenyo ng mga nangungunang edukador at nakabatay sa English National Curriculum para sa core subjects. Ngunit pinalalakas nito ang inquiry-based learning at ang pag-unawa ng mga bata sa mas malalalim na konsepto at global themes. Sa pahayag ni Mrs. Alison Fox, principal ng Nord Anglia International School Manila, ipinagmalaki niyang sila lamang ang paaralan sa bansa na nag-aalok ng ganitong kinikilalang global framework. Ayon sa kanya, patunay ito ng kanilang pangako na patuloy na maghatid ng makabago at world-class na edukasyon. Benchmark na ang IPC laban sa mahigit 20 international education systems sa buong mundo at maraming learning goals nito ang kasing taas kung hindi man mas mataas pa kesa sa national standards. Sa ngayon, mahigit 1,000 international schools sa buong mundo ang gumagamit ng IPC para mahubog ang mga batang handa sa hinaharap.
This is good news para sa mga actually sa mga expats, no, lalo yung mga anak ng mga ng mga expats na nagtatrabaho dito sa Pilipinas sa kasama yung kanilang mga anak kasi yung mga anak nila na pinag-aaral na sa international school makikinabang sa North Manila North Anglia Manila kung doon na i-employ i-enroll. Malaking flex to na may ganito ang Pilipinas, no? Kauna-una. Naging nega ako bigla, no? Bumibela lang pala ako. Yes. Ano muna positive na sandwich? Sandwich method. Kasi pang-elite lang. Ayun nga hindi ba? Malaking flex, ngunit. All at the same time, kasi sabi nila, sila lang yung mayroon yan. Oo. Diba? Sa Pilipinas. So in a local setting, diba? Parang magagamit din ba nila yan in a local setting? Kasi parang, nung narinig ko siya, meron siyang, of course maganda siya, diba? Kasi parang it's first in the Philippines, diba? So parang kung tutuusin, parang siyang world record kung pakinggan. Right. Pero all at the same time, it is as if, diba? Na parang yung mga student nito, ang goal mo ay magkaroon ng career pero not in the Philippines. Kasi itong ina-achieve nila na system is a system daw globally, so ibig sabihin na gusto nila naka-focus sila sa global space. diba? So all at the same time maganda rin siguro na yung current system natin tingnan natin, diba? Parang ganun. Pero I think this is an international school. Yung target market nito mga foreign students. Yes. Malay natin, diba? In few years from now, naka-IPC na tayong lahat. Imagine, diba, kung yung mga public schools natin, may mga IPC, But like, hindi naman sa maging ganyan agad because realistically, wala tayong resources pa. But like, pero siguro hindi sana, yun yung gawing goal. Hindi yun yung gawing goal. For me, hindi yun yung gawing goal. Kasi parang we're not teaching our students para mapakinabangan ng ibang tao sa ibang bansa. Exactly. Diba? Hindi naman ganun. Pero siguro mas maganda na sabihin na not totally kayahin pero maging globally competitive din tayo. Right. And sa local setting naman, I have a very different perspective pagdating sa edukasyon Kasi na ang mundo heavily digitalized na. And yung skill set na hinihingi ngayon ng mga industries, lalo may AI na Yes. Hindi na merong malaking gap na yung skill set na tinuturo sa ngayon sa mga eskwelahan. Sa skill set naman na nire-require ng mga industries. Like ngayon, halimbawa ngayon, mass comm student ka, nag-aaral ka, anong curriculum niya, tinuturoan kayo magsulat, tinuturoan kayong, ang training nyo is magtrabaho sa mga malalaking companies. Samantalang because of digitalization, everybody can be a journalist now. Everybody can be a content creator. So dapat ang training sa inyo ngayon turuan kayo ng skill set, not just how to write, kundi also to use all these AI tools, design ng website nyo, at mag-create kayo ng sarili nyong content para hindi na kayo aasa na magiging empleyado kayo ng malalaking publications or news outlets, kundi kayo mismo, you will be competing against them. Yeah. Bakit Correct nagagawa me if I'm wrong, sir, pero parang feeling ko ang gusto sabihin ni sir parang sa eskwelahan tinuturuan tayo na makatapos para maging empleyado. Right. Yung skill set maging na yun, self-sufficient kumbaga sana, dapat diba? entrepreneur. Yes. Yung mindset ng gano'n, Gets. And hindi lang sa sa mass comm din. Even sa lahat ng courses. Halimbawa, ako, accounting major ako nung college ako Pero nung pumasok ako sa private companies, halos wala akong ginamit na natutunan ko ron kasi each company has their own set of accounting system. Yes, Ang kailangan ko lang nagamit doon yung basic skills ko ng debit credit. Ganun lang pero yung asset liability, equity. Ganun lang Ganun. Ngayon meron ng AI napakadali sa sabi nga nila, hindi lahat ng estudyante equipped para sa 21st century job requirements. So mas makukuha mo at unfortunately yung mga skill set na yun nakukuha mo yun sa mga short courses.
And through practice din. Yeah. Kasi I find, for example, ako, journalism yung course ko, pero more of theoretical kami. In a sense na puro kami aral ng aral, how to do this, how to do that. As compared sa dami ng tawag dito ng practice. Kasi parang mas maraming time na nag-aral kami sa eskwelahan kaysa Nag-memorize ng kung ano. kaysa pinaractice talaga namin. Say for instance, internship. Internship namin just lasted for a month. Diba? Hindi mo naman lahat makukuha rin. Tama. Kita mo yung mga bakit ba may mga successful vloggers tayo at saka mga content creators, hindi yan overnight. Hindi yan nag-aral ng Pero through formal. practice. Pero through practice. Application. Ang problema lang nila because wala naman silang theory, practice lang sila ng practice. Nalilimitahan naman ngayon yung content na kine-create nila. Nagiging sila niche. Halimbawa, vlogger ka ng food, hanggang food ka na lang. Vlogger ka about beauty, beauty products, hanggang beauty products ka na lang. But if you were trained formally sa isang formal setup, parang may course. di pwede mo, kahit short courses, pwede mo ngayon i-develop yung website mo o yung blog site mo na yung content mo kayang mong dagdagan, no? Pwede mo lagyan niya ng sports content, lagyan mo ng lifestyle content, lagyan mo yan ng current news content, di ba? Yung sana i-train sa Yes. Kaya kayo sa mga kayo, di ba? Paulit-ulit yung sinasabi sa inyo every time na mag-meeting tayo is ang mindset nyo, wag magtrabaho. Ang mindset nyo, mag-create kayo ng sarili nyong website or blog site. Start something new. Dapat sa inyo magmumula. Pero feeling ko isa lang din kasi sa mga hamon bakit hindi nakakapagsagawa ng mga ganong klase ng application yung ibang universidad or ibang schools is kakulangan din ng equipment. Internet. Kakulangan ng equipment. Babalik pa rin tayo dun eh. Kakulangan ng equipment. Diba? For example, funding talaga yung pinakamalaki. Equipment. Kasi for example, diba, broadcasting ka. Kahit gusto mo i-practice yung broadcasting, hindi ka mo pwede mag-broadcast sa loob lang ng room, diba? Kailangan nyo ng something, ng studio or kailangan nyo ng mga gamit to do your function. Yeah. Backlight. Diba? And while we're very proud na may mga projects kaming ganun at nagagawa namin ng paraan, yung mga DIY, diba? Ng mga Kaso nga lang pagdating mo sa totoong work na ganun, hindi parang yung DIY paano gamitin yung ganun, diba? Lalo na pag sa media industry, hindi naman yan itinuturo sa'yo pagpasok mo, minsan kailangan alam mo na. Or minsan, syempre fast-paced environment. Dapat mabilis kang makapag-adjust at matuto. Sa media, you come here trained, you don't come here to be trained. Ayun. Exactly. Dapat pagdating mo, alam ko po, kahit hindi mo alam. Pero aalamin mo dapat. Ayan, para naman sa ating huling balita, dumako naman tayo sa balitang sports. DepEd todo suporta sa school sports program. Muling ipinamalas ng Pilipinas ang lakas at galing ng kabataang atleta sa pagbubukas ng ika-14 na ASEAN School Games kung saan mahigit 200 delegado, mga student athletes, coaches at official ang bumida sa opening ceremony. Sa ilalim ng Department of Education at Philippine Sports Commission, layo ng bansa na palakasin ang grassroots sports program bilang bahagi ng mas malawak na sports development agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangunahing hakbang ito para magtaguyod ng disiplina, teamwork at pagiging competitive ng kabataang Pilipino habang hinuhubog ang susunod na henerasyon ng national athletes. Sasabak ang Pilipinas sa 8 sports disciplines, kabilang ang athletics, badminton, basketball, swimming, netball, pencak-silat, sipak-takraw at wushu. Nasa 340 medalya ang nakataya, 106 gold, 106 silver at 128 bronze. Ayon kay PCS Chairman Patio Gregorio, mas pinatibay ngayon ang koordinasyon ng PCS at DepEd para maiangat ang school-based sports sa buong bansa. Yan ang kolaborasyong gusto nating paigtingin. Seryoso kami, determinado at gusto naming mapasaya ang ating mga atleta. Ito ang pahayag ni Gregorio. Target ng Pilipinas na higitan ang 6th place finish noong nakaraang taon sa Danang, Vietnam. Nakikita ng DepEd at PSC na mahalagang plataporma ang ASEAN School Games sa paglinang ng batang talento at sa pagpapalawak ng programang pangkabataan sa sports sa buong bansa. Ayan. Grassroots sports development ng Pilipinas. Actually,
Tama naman yun. Ako, nung bata pa tayo, nung bata pa ako. Nung bata pa rin naman tayong lahat. Bata lang. Diba? I beg to disagree. Habang bata pa tayong lahat, go sir. Meron yung Batang Pinoy. So yun, maraming na-develop ng mga athletes doon. Doon nagsimula sila Lydia De Vega, sila Elma Muros, diba? So sana itong programa ito ng DepEd, no, and they're sending our students, no, to compete abroad for exposure. Sana mas makapag-develop tayo ng mas maraming mga Filipino athletes. At saka grassroots nga So ibig sabihin galing to sa iba't ibang probinsya. Kasi ba usually parang yung mga atleta natin, usually in the metro. Kasi ganito meron tayong, yung iba, merong mga connotation na pakiramdam nila kapag sports ay pang mayaman to. Pang may pera lang to. Privilege kasi na makapaglaro. Depende sa sports. Meron naman talagang sports na pang lang. Pang-eat lang. Golf ganan. Golf, tennis. Pero yun nga, may connotation kasi na parang, pag, example ako, mahirap ako, kailangan ko mag-focus sa studies. Diba? Parang privilege ang maglaro ng basketball. Kasi kahit pibili pa nga lang ng sapatos kung minsan. Kahit running lang yung yung sasalihan mo Diba? Yes. Parang may kailangan kaya pa rin. Kaya parang sobrang proud moments kapag may mga nahatak yung coaches na mula sa mga probinsya, diba? And maganda nga yun kasi ngayon sa eskwelahan na yan magsisimula. Right. Diba? Yes. Sa schools na tayo maghahanap ng mga prodigy. Sana lang yung school may mag-provide ng school ng mga equipment na kailangan, pati sapatos. Tsaka kasi magandang avenue rin kasi yung tawag dito sports. Kahit naman sabihin natin niche na napakinggan, pero magandang avenue yung sports kaysa kung ano ginagawa ng mga kabataan, exactly. Diba? Lalo na ngayon, diba? Parang kasi ngayon everything instant diba? Tapos minsan yung attention span din natin napaka-konti na lang. Lalo na kung sa reels, diba? First 5 seconds pag hindi ka nakuha nun, next na. Talk about instant, may isang probinsyana nag-grocery siya. Kita niya instant coffee. Wow. Sabi niya, galing sa basa niya, instant coffee. Just add water and you'll have a coffee. Sabi niya, ang galing talaga sa Manila. Sa probinsya ko lang ganito. Birin mo, dadalagyan mo lang ng yung kape. Tapos, nakita naman siya, powdered milk. Just add water. Sabi niya, wow, galing sa Manila talaga. Birin mo, powder yung lalagyan mo lang ng tubig. Gatas na. Tapos nakakita siya powdered yung gata ng nyog, powdered coconut milk. Just add water. Sabi, wow, galing talaga Manila. Bili mo. Lalagyan mo na ng tubig. Tapos paglipis sa kabilang aisle, nakita siya, baby powder. Just add corny anyways. So paano na lang pala pag nakita pa siya ng vendo, paano na yun? Sisigaw na siya. Kasi paglabas ng baso, nakapi na. Oo. Baby na lang. Dagdagan mo na ng tubig, may baby na. Napatawa lang po, kalbo. Dito joke. Dati ka bang kalbo, sir? At yan mga katambay. At ayun na nga po. Yan. Yun ang pinakamalaking balita. Tawang-tawa ako bagong-bago, grabe. Parang ngayon ko palang narinig At ayun na nga po, at yun ang pinakamalaking balita sa araw na ito para sa Balitang Campus. Sa pagbabalik po ng tambayan sa Barangay 13 ay may pag-uusapan tayong campus confession na talaga namang kaabang-abang. Kaya naman mga katambay, huwag po kayong bibitaw. Magbabalik ang tambayan sa Barangay 13. Mas exciting na content? It's time to manually scan your Digibox or Smart TV. Tune in sa aming dynamic trio lineup, all in one channel band. Stay tuned to Congress TV at channel 13.2 for the latest updates and happenings straight from the legislative halls. Enjoy your favorite shows na hindi lang siksik sa information, kundi punong-puno rin
din sa entertainment sa IBC 13 at Channel 13.1. At para sa pinakabagong balita, talk shows at music, stay tuned to the 1206 AM sa Channel 13.3, broadcasting your favorite radio shows on your TV. All this and more in just one channel band. Don't miss out. Manually scan your Digibox or Smart TV now to enjoy Congress TV at 13.2, IBC 13 at 13.1, at the 1206 AM at 13.3. Experience more. Enjoy more. Only on your TV. Agree ka ba? Kasi kami, agree na agree. Dito, hindi lang basta tanim at ani ang usapan, kundi buhay, kabuhayan, at kinabukasan. Agree ang bida at kaalaman ang ani. Kaya't huwag magpahuli. Makinig na kay Alice Noel. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Sa radyo ng Bagong Pilipinas, the 1206 AM, the future of AM radio. Agree na tayo. Gusto mo bang maliwanagan ang iyong problema sa legal na pamamaraan? Mga payong tiyak na may legal na batayan at mapagkakatiwalaan. Lahat yan ay bibigyan linaw ni Attorney Meliza Arnesto tuwing Huwebes, 5:30 PM to 6:30 PM. Dito sa The Legal Weapon. Sa radyo ng Bagong Pilipinas, the 1206 AM, the future of AM radio. At nagbabalik ang Barangay 13. Ako pa rin si Coffee Manalo at kasama ko sina Danny Lagban, Becca Soto. Isa sa mga inaabangan dito sa Barangay 13, tambayan sa campus, ay ang Campus Confession. Kung saan ikinikwento ng ating mga katambay na estudyante ang kanilang mga karanasan o natutunan habang nasa kolehiyo pa sila. Tama ka dyan, katambay na Comfy. Exciting talaga ang Campus Confession at para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, lahat po ng mga kwentong inyong maririnig sa Campus Confession ay mga totoong pangyayari. Hindi po namin to invento, ha? Totoong may sender po kami. Kaya mga katambay, ating painggan ng ating letter sender na nagaling kay Alexis. Ayan mga katambay, basahin natin ang kwento ni Alexis. Dear Katambay, ako nga pala si Alexis. Matagal ko nang gustong magsulat sa programang ito. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Siguro dahil sa dami nangyayari sa buhay ko nitong college. Mga ngiting naka-filter, lungkot na naka-private, at mga alaala na hindi ko alam kung dapat ko bang i-post o itago na lang sa puso ko. Alam mo, Katambay, madalas sinasabi ng mga tao na maganda raw ako. Siguro dahil sa mga larawan ko online, yung mga nakangiting selfie, travel pics kasama ang barkada at mga moment na parang ang ayos-ayos ng buhay ko. Na para bang bawat kuha ay isang brush stroke sa perpektong mundo na ginagawa ko para sa sarili ko. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko, maganda ka kasi may kumpiyansa ka. Kaso, mga katambay, sa totoo lang, hindi ako palaging ganoon. Hindi ko kayang i-post yung mga araw. Nahirap akong bumangon. Yung mga pagod na ako pero kailangan ko pa rin ngumiti. O yung mga gabing umiiyak ako dahil sa problema sa pera ng pamilya ko. Gusto ko kasing isipin ng mga tao na kaya ko, na hindi ako mahina, na hindi ako yung tipo ng babae na madaling masira. Kaya minsan, ang pinopost ko na lang ay ang mga quote na parang wala namang connection sa akin. Pero sa totoo lang, sinisigaw ko na pala ng tulong. Kaso walang nakakapansin. At dito papasok yung lihim na hindi ko rin alam kung dapat ko nga bang aminin.
May isang lalaki katambay, isang kaklasiko na hindi sobrang gwapo, hindi rin artista pero napapangiti niya ako nang hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung paano nangyari, siguro kasi siya lang yung una na nagsabi sa akin na okay lang yan, hindi mo kailangan maging okay palagi. Hindi niya alam na noong araw na iyon, galing ako sa pagtatalo ng magulang ko tungkol sa pambayad ng kuryente. Gusto ko sana siyang lapitan pa, pero natatakot ako kasi baka kapag nalaman niya ang totoo kong mundo, hindi yung naka-filter, hindi yung nakaayos, kundi yung magulo at puno ng takot, baka mawala rin siya. Sa totoo lang, mga katambay, parang dalawang personalidad ang meron ako. Yung Alexis na confident ba, makinis sa camera at parating masaya. At yung Alexis na natatakot, nalulunod sa responsibilidad at hindi sigurado kung tama pa ba ang paghinga niya sa bigat ng lahat. Pero kahit ganoon, natutunan ko ring mahalin ang sarili ko kahit papaano. Natutukan kong tanggapin na hindi palaging masaya, hindi palaging maganda ang kuha at hindi dapat ikahiya ang pagkalito sa buhay. Gusto ko lang sanang sabihin sa mga taong katulad ko at siguro pati sa kanya kung sakaling pinapakinggan niya ito na maganda ang maging totoo, nakakatakot, oo, pero maganda. Mga katambay, minsan iniisip ko kung ipapakita ko ba sa kanya yung totoong ako. Hindi yung naka-filter na Alexis. Tatanggapin niya kaya ako? O baka sa isang iglap, mag-isa na lang akong ordinaryong babae sa paningin niya. Hindi ko alam pero umaasa pa din ako kahit kaunting-kaunti. Maraming salamat mga katambay sa pakikinig sa kwento ko. Sana balang araw hindi ko na kailangan ng filter para masabi sa sarili kong maganda ako at sapat ako. Lubos na nagmamahal, Alexis. Wow. Dear Alexis. Dear Alexis. Alam mo, nung bata ako, yung nanay ko lagi rin sasabi, pogi daw ako eh. Kaya lang sabi ng tatay ko, sinungaling daw nanay ko. Usually naman po kasi ganun, di ba? Kasi nanay daw po. Pero Kaya, seryoso, no, yung ano niya, ay, yun ang downside ng ano ng social media, di ba? Nagkakaroon talaga tayo ng ng dual personality na iba yung pinakikita mong personalidad mo sa social media post mo. Tama. At iba naman yung sarili, yung pagkatao mo sa totoong buhay. Kasi sa social media, ang pressure is yung likes, di ba? Na lalo yung mga kabataan, gustong-gusto, napakalaking bagay sa kanila yung magkaroon bilang ng reaction, yung engagement sa kanila mga social media posts. Kaya they have to resort to yung using filters para magmukha sa maganda, makinis. And then of course yung iba pa nga ini-edit pa yung mga post nila, yung nilalagay iba yung background para magmukha silang nagpunta sila somewhere else, no? Diba? In fact, may mga influencers na ganyan akala may mga sumikat na influencers na pinapost yung kanilang blog is about yung kanilang luxurious lifestyle, yung pala napatunayang peke yun, hindi totoo yun, ini-edit lang nila. So yun yung nakikita kong downside ng social media. Kasi parang iba yung portrayal mo. Naranasan niya nun. Sabi nga nila, di ba, parang meron bang gusto na magsa-social media ipapakita yung pangit sa kanila? Parang walang ganun. Parang non-existent yun. Kaya merong iba, sinasabi nila ng social media is not your real world. It's just a part of you. Kaya yung iba naman, avenue naman nila yun. Na iba sila sa social media kasi they don't want to reveal themselves. Kaso nga minsan, kapag ganun naman, nagiging pretentious ka naman. Kasi it is as if you're pretending to be someone you are not. You're really not. Hindi ba? Kaya sa'yo, Alexis, masasabi ko sa'yo, kasi ang wina-worry niya naman yung about that guy hindi ba? Yung guy po. Diba? Wina-worry. Kasi kung yun naman talaga, alam mo yun, kung gusto ka, even, wala naman kasi siyang nabanggit, diba? Kung romantic or friendship. Kung gusto ko naman itong tao na to, friendship-wise or romantic-wise, feeling ko hindi naman magmamatter yung kinakatakot mo, sa totoo lang. Matatanggap talaga kung talagang gusto siya. Kasi it goes beyond the physical. Doon ako naniniwala. Na tayong mga tao, na-attract tayo sa unang pagkakataon. Of course, physically. Pero yung makakapagpa-stay sa atin, hindi yun yung physical diba? Yung pangloob pa rin
doon pa rin tayo magtatagal, doon pa rin tayo mag-stay. Yung physical, sa una lang yan eh. Tama rin naman yun. Kasi ang tao, lahat ng tao, no, lahat ng kultura, hindi lang mga Pilipino. Actually, siguro lalo na yung mga Pilipino. Napaka, natin visual. Ano? Kaya nga, sabi nga sa marketing, diba, everything is packaging. So, ganoon din ang ginagawa sa social media. Pinapackage nila yung sarili nila na ito sila. Kaya nga nagkakaroon sila ng sort of dual personality eh. Kaya lang, yung pangloob naman, kapag binuksan mo na yung produkto ng paket, hindi pala maganda yung sa bulok. Bulok pala, diba? Yun, kaya, I agree sa sinasabi mo, Katambay Dani, na sa umpisa, talagang ang tao, visual tayo. You will kasi be ang attracted. Imposible naman na sa una pa lang nakita mo na yung ugali niya. Ibang klase ka. Madaming nagtatago kapag ganyan eh. Na-attract ka sa itsura talaga eh. That's why visual lang Oo, pero tawag dito, don't get us wrong hindi po ibig sabihin na dapat kailangan mo maging maganda or pogi para lapitan ka. Kasi minsan, just the fact na mukha kang malinis, it's already enough. Di ba? Yeah, yun lang. Sabi nila, sabi ka ng mga psychologists, confidence always outshines beauty or physical physical. Kung paano mo dinadala yung sarili mo. So if you're confident, diba, mas how you enter a room, paano mo dali yung sarili mo, pumasok sa isang kwarto, may meeting dyan, yes, diba? How you carry yourself, yun mas importante. Yun yung mas nagmamatter. Tsaka ngayon, sir, sa generation na meron kami, parang parang hindi na sila nagbe-base sa ganda ng tao. Kasi usually, lalo na sa mga babae ngayon, basta mapakitaan sila ng magandang pag-uugali ng isang tao, dun sila mas nahuhulog na ngayon. Kasi usually may mga lalaki nga, pogi nga, pero hindi naman ganon kaganda yung ugali para magtrato ng isang babae. Paano yung pinakitaan ka ng acts of service? Di wala na. Wala na, talo na. Naging marupok. Pero ayun nga, Alexis, hindi naman basehan yung kagandahan para masabi mo na tanggap ka ng isang tao. Kasi dun pa lang sa meron kang mabuting puso, okay na yun sa mga taong talagang tatanggap at magmamahal sa'yo. Bigla ko tuloy naalala, lalo ko na-appreciate yung mga tao dati. Kasi diba dati, sir, wala namang video call. Walang Facebook. Call lang. Oo, diba? Minsan boses lang. Pagandahan lang ng boses. Tapos, i-describe lang nila yung isa't isa kung anong itsura mo. Kapag mag-eyeball sila. Kapag ka nakita, yun pala. Ay, na-traffic ako eh. Kapag nakita na exit na hindi na agad talagang iwas na. Pinagpapakita. Kaya sabi nila, lugi daw yung unang magsasabi kung ano yung itsura mo sa eyeball. Kuwari sinabi mo, ako yung naka-red na mahaba yung buhok. Pag una kang na-spot, hindi na darating. Ang gimmick doon sa mga eyeball noon is, you have to be there 30 minutes early. Para alam mo, kita mo lahat ang dumarating. Tsaka pwedeng dilisan. Tsaka dito yung meeting place nyo. Punta ka sa kabilang meron kang first hindi, tsaka ibahin mo yung description mo. Kung sabi mo naka-green ka, mag-red ka talaga. Mag-red. Para kapag unang kita, hindi, makikita mo din siya. Like parang sisipatin mo sa sino yung ganong kulay. Joke lang po ito. Baka may isipin nila, tinuturuan nila natin na tumingin sa panlabas eh. Ngayon, di ba, bago mag-ipag-eyeball, meron mo ng video call. Tsaka nauso na pa yung mga dating apps. So, dun pa lang nakalista nakalagay ng mga pictures nila kung anong itsura nila, anong height nila. Puro filter din naman yan mga pictures dun. Minsan, parang ako kasi never pa ako nakapag-dating app eh. Kasi parang minsan na-weirdohan ako kasi parang namimili ka ng babae lalaki doon. Like, parang swipe left, swipe right. Ano nga yung mga dating app na yan? Yung Tinder ba yan? Tinder, Bumble. Nakikita ko lang siya sa Facebook. Kahit nga po sa Facebook and Viber, I think meron na din po mga Facebook dating app, yes, Viber dating app, mga ganun. Ganun na ba tayo kawalang-wala? Joke lang. Ayaw na ng organic encounter. Gusto Ay, hindi. na nila. Grabe.
Doon lang sa mga bar. Tinuruan kayo ng mali. Ay, nako Bar talaga. Hindi, pupunta lang naman daw, hindi kayo iinom. Iba naman. People, yan. Wow, sweet people. Hindi. Kailangan nyo lumabas sa shell nyo. Ayun lang naman. Socialize. Pero going back kay Alexis, huwag kang matakot. Sinasabi ko sa'yo, doon mo rin makikita yung pag-uugali ng guy na yan if that person really wanted you or really love you. Kasi nga, kung titingin siya sa panlabas mo lang, nako, wag na yan. Marami pang iba na pwedeng kaibiganin or pwedeng jowain. Whatever, kung ano mang meron kayo na hindi mo binanggit. Ang dami-daming tao sa Pilipinas, meron din sa ibang bansa. So, kung hindi ka kung hindi para sa'yo ang Pilipino, try mo sa ibang bansa. Ang dami-daming lahi rito, ho. Yung mga, lalo yung mga western na countries, mahilig sa exotic beauties. Ganon. Lalo na po sa Siargao, di ba? Usually, ang daming mga foreigner na Speaking of Siargao. Been there, tama ka ron. Ano kami sasabihin niya? Sabi niya, been there, done that. Muntik na madulas. Ano po ba meron dun, sir? Actually, maganda sa Siargao kasi siya isang island na mas marami kang pwedeng gawin compared sa Boracay. Maliit lang siya. So limited yung pwede mong gawin, no? Sa kasi sa Siargao marami pa. Pwede ka mag-surfing, pwede ka mag-swimming of course, and then pwede ka meron sila yung nakalimutan pa ng river na yun na river cruise na napakalinaw ng tubig, crystal clear. And then sa gabi, kung adventurous ka, nakakatakot nga lang, isang dilim-dilim, yung Firefly River Cruise. Yun, isa rin sa magandang puntahan yon. And then yung nightlife nila, mas magandang nightlife niya kumpara sa sa ibang mga Filipino destination na puntahan ko. So mga nakita ko nga po sa TikTok, parang ang Siargao yung pinaka-highlights ng mga nightlife po tsaka sa surfing. So, and Siquijor. Lumalaban na rin ang Siquijor ngayon. La Union, okay din siya. Nightlife. Pero yung beach hindi ko gusto. Parang overhyped ng yung beach kasi dun pang surfer talaga Hampas talaga kung hampas hindi maganda yung beach kasi. Yung buhangin maitim. Pero all at the same time, marami pa naman tayong tawag dito, mga dagat na pwede pa nating puntahan. Diba sa Bicol nga Kamsur, diba? Pagudpud. Yes. Anyways, mga katambay. Yun Alexa, no? Alexis, not Alexa. Si Alexa, may sarili mundo yan Alexis, sana may natutunan ka sa aming mga sinabi ngayon. Basta be confident, be yourself, be confident, and take stock of what you have. Kung anong meron ka, think positive, tingnan mo yung sarili mo na I have a good person, I have a good heart, I am a good person. Tsaka isa lang pala, dagdag ko pala kasi naalala ko, sabi niya, parang isa rin daw sa mga nililihim niya, yung mga problema niya sa bahay, ganyan. Ayun, sinasabi ko sa Alexis, walang perfect na tao. Lahat tayo meron ganyan. Lahat tayo may flaws. Lahat tayo may ganyan, for sure. Kahit siguro yung crush niya na si Ras, may problema rin sarili yun. Oo. Hindi mo lang alam. Kasi tao tayo, hindi tayo perfect na minold ng Diyos para maging isang kasi kung perfect ka, katabi mo na si Lord, nasa right hand ka niya. Tama. Yun, basta wag ka matakot. Just be real. Just be yourself and do whatever you want to do. Kasi pagdating ng panahon, sarili mo lang din talaga yung masasanggaan mo pag may mga ganyang bagay. So, good luck. Kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. Mga katambay, very si Tiga, di ba? December 1 na, di ba? Yes, malapit ang Pasko. 24 days before Christmas. 24 days before Christmas. At isa sa mga pinag-uusapan yan, of course, no? Isa sa highlight ng celebration ng mga Pilipino sa Kapaskuhan ay ang Noche Buena. Yes. Yung first meal, no? Kaya nga Noche Buena, first meal ng first family. At kamakailan ay merong kontrobersya sa Noche Buena na yan. Sabi ng isang government official ay sapat na ang 500 pesos for a family of 4 para makapag celebrate, makapaghanda ng Noche Buena. Of course, nakatanggap ng katakot na kritisismo. And even you, kayo na pa tayo nag-uusap tukol dyan. Pero kayong mga mandugong reaction tukol dyan sa so how would you react? How would you
how would you say na kaya ba talaga na 500 pesos ay pang Noche Buena? Ako, ang personal opinion ko dyan kasi ang Pasko isa yun sa mga pinakaabangan ng mga Pilipino diba? Sabi nga nila, ibang klase ang Pasko sa Pilipinas. Binabalik-balikan, sabi pa nga nila. Lalo na yung mga kababayan nating OFW. Sabi nila, iba raw ang Pasko sa Pilipinas kasi dito mas dama mo, ibang klase yung spirit ng family, spirit ng Pasko, spirit ng pagbibigayan, ganyan. May mga criticism siya because kasi parang it felt like parang na-insulto daw yung pamilyang Pilipino na parang bakit mo pipilitin na pagkasya yung 500 piso para sa pag-celebrate na Pasko. Parang why don't we just admit na hindi talaga siya kakasya? Kasi kahit naman, kasi parang isa rin sa premise ng DTI is wala naman daw kasi naging price increases sa iba't ibang klase ng produkto and nagkaroon din sila ng deal sa iba't ibang companies na wag mo na magtaas. May price, price freeze. And sumusunod naman daw sa SRP. Pero all at the same time, for a family of 4, kasi di ba parang kahit sabihin mo, sabi nga nila, kailangan lang daw ng tinapay at keso. Hindi nga ba? Hindi nga ba? Ganon. Tsaka mga Pilipino po, usually hindi po sila family of 4 Mas higit pa po sa 4. Imaginein mo sa loob ng isang bahay. Iba't ibang pamilya yung usually nandun. So, hanggang extended family, that's what you mean. Kaya parang talagang iisipin mo, kasya nga ba yung 500 pesos para pang handa? Ako naman I'll play a contrarian view, diba? Paano kung 500 pesos ang talaga yung budget mo sa pang Noche Buena mo? Ganun yung paano kung 500 pesos lang talaga ang budget mo pang Noche Buena? Diba kasi sa pagtingin ko kung magiging pilosopo tayo, meron tayo, sabi nga sa kanta, diba? Yung tayo nagili, magsalo na tayo, meron na tayong tinapay at keso. Kung ganun lang kasimpleng selebrasyon, kasya talaga yung 500 pesos. Baka nga sobra-sobra pa yan Bibili ka ng isang loaf ng tinapay, siguro mga depende sa brand, no? Kung sa bakery ka bibili, siguro mga 50 pesos. Bibili ka naman ng branded sa 100 plus, no? And then isang keso na 150 pesos, so that's 250. Bili ka ng tableya, tsaka siguro evaporada. Meron ka ng ring hot chocolate. Kung ganun kasimple, no? Kaya kasi syempre iba't ibang social status, iba-iba yung nakasanayan natin. Diba? Like sa mga middle class, upper class, hindi talaga kasapat yung 500 pesos kung sila ang titingin dyan. Pero paano yung sa mga yung nasa laylayan ng gusto, yung mga talagang naghihikahos, paano kung 500 pesos lang talaga ang budget niya? Pagkakasya yan Kasi una-una, yun na lang talaga ang meron ka. Di ba? So, on one end, kung sasabihin ng average yan, doon siya may problema. Kasi the average Filipino will spend more than 500 pesos. Kaso nga lang, yun daw kasi lumabas sa kanilang studies na ang average Filipino kayang pagkasyahin. Doon lang medyo na-criticize. Maniniwala pa ako siguro mas maganda-ganda pa kung 1,000 pesos. 1,000. Pwede on the average, pwede yan. Kasi kahit, di ba yung mga Christmas basket, di ba? More than 500 pesos, kompleto na yun. Meron ka ng pansarad doon, spaghetti, meron ka ng pasta pala, sorry. Pasta sauce. Ayan. Siguro kung 1,000 pesos pa, on the average dito nagbo-boil down pa rin yan sa galaitin ng mga tao di ba? Madami nga pong lumalabas na mga memes nung mga parang resibo, tas yung iba pa 1987 daw. 90s pa usually. Ubra daw siya pero mga ibang panahon. Hindi, tsaka yung galaiti kasi nila, syempre nagmumula pa rin yan. Syempre, so walang katapusang may pinaghuhugutan kasi na galit. Kasi nga, di ba, syempre, multi-billion corruption ang pinag-uusapan, di ba? Trillion nga yan. Diba? Ayun, multi-trillion pala, yes. Multi-trillion, di ba? Na insertions sa past budgets. Kaya parang feeling ko,
yung lahat ng yon, kung matutupad pa rin kung matutupad syempre yung promise ng administrasyon na before magpasko ay may mga makukulong, siguro makaka-alleviate yun ng kahit papaano. And bukod sa makukulong, syempre maibalik din yung mga ninakaw nila. Kasi malaking factor yun kasi feeling ko isa naman sa mga titignan ng mga tao siguro maibaba rin yung presyo ng mga produkto, di ba? Kasi yung 500 pesos, of course, it could buy you a lot of things. Kung mababa naman yung presyo ng mga products In fairness naman sa gobyerno, mababa ang inflation natin ngayon Yes, diba? bumagal siya. Mabagal talaga. Yes. Na-maintain nila yun. Yung nga sabi ang comment ng mga ibang mga negosyante, this is the economic managers of this administration is doing very good, no? Kasi na-maintain niya na maganda yung ekonomiya natin, although bumabagsak ng 4% nung last quarter. Pero kumpara mo sa ibang ASEAN countries, medyo mataas pa rin yan. And at the same time, na-maintain nila yung ating inflation na na-control nila, no? 1%. Less than 2% yung ating inflation. Amid the corruption scandal. Kasi sabi nga nila, parang meron daw other investors na bumaba yung confidence sa Philippines because of that corruption scandal. Pero at least, diba, we're still stabilized pa rin kahit paano. So imagine, during this time, stabilized pa rin. What more? Kung nakuha na natin yung accountability from those, diba, mas tataas yung confidence ng foreign investors and other investors sa pag-invest sa Pilipinas. And we have to give credit din sa administration, no? Na meron naman siyang na i-deliver pa sa mga na account sa Pilipino, yung hinihingi ng mga Pilipino accountability. Una-una may mga assets na sila na na-freeze, mahigit na sa 7 billion na. In fact, yung huling-huli, 'di ba, nung Thursday, 'di ba, nagsoli pa si Alcantara ng 110 million pesos. And marami na rin silang na freeze na ng mga nasa assets. process na rin ng pag-auction yung mga luxury cars. Na-auction na rin yung ibang luxury items, luxury cars ng mga Diskaya, at meron pa susunod na ang BOC na round 2 pa ng auction. And then kinasuhan na yung mga ilang official, and pangako nga may mga hukulong na malalaking big personalidad. Fish, big tawagan. By December 15 ngayon. So nagkakapag-deliver naman ang Marcos administration sa kanilang pangako. At kaya nga, 'di ba, yung panawagan ng yung mga rallies na trillion peso march, 'di ba? Kaya nga panawagan lang is to make accountable those who are responsible, not resign yung administration. Kasi and sa mga interviews na napakinggan natin yung mga reaction ng mga proponent noon, they were saying na naniniwala naman sila na meron nagagawa na, they just wanted more. Kailangan lang may makulong na talaga. Doon siya magmamaterialize pag nakita na nating himas rehas sa tong mga to. At mga katambay, bago tayo magtuloy-tuloy ay mag-shoutout muna tayo sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Sabi ni Mary Michelle, "Hi Danny." Uy, hello. Good afternoon. Si Primo Agate from Baguio City, mabuhay Filipino Benguet farmers. At hello Sir Confi and your co-host. Si Romel Livid naman, mapagpalang Disyembre po Sir Confi, Ma'am Danny, and sa guest host. Si Elton is watching. Si Carmeli Ocampo, magandang hapon po. Hello, Carmeli. Si Cecilia Manalo is watching from Taytay, and sabi niya magandang hapon, maingat ng hapon. At si Angelus Mortiz, mag-text ka na kay Joyce. Sino ba si Joyce? Hi, ma'am. Joyce, sino ka? Hi, ma'am. Hi, ma'am, co-host mo. May fan ka rito, Danny. At si Danny Lagman. Sino to? Ako yun. Magandang hapon po. Sabi pa rin ni Angelus Mortiz, Coffee Manal, na mabuhay ang inyong programa. Baka tula si Charlie Manal. Secret. Hindi mo sasabihin. At si Melvin Ancheta, pakibati naman ng belated happy birthday ang ating kaibigan na si Philip Kulikov. Good afternoon. Happy birthday. Ang lagay ba'y ganun na lang, Philip? At sila, meron din shoutout ang ating mga kako dito, sila Magpuli. Yung mga registered nurse nilang mga kaibigan. Yan. Congrats po nga pala sa mga friends ni Katambay Mab. Pumasa po sila sa sa licensure exam ng mga nurse. So, congrats po. Congratulations. Sa mga bagong registered nurse. Congrats po ulit. At dito mga katambay, nagtatapos ang isa na naman makabuluhang tambayan kasama ang inyong mga katambay dito sa Barangay 13. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang aming social media accounts para lagi kayong updated.
Sa Facebook at D1 AM. Ganun din po sa YouTube. Samantalang at D1 AM para sa TikTok at Instagram. At syempre sa X o dating Twitter, D1 AM _ Maging updated pa rin po sa aming newspaper, www.thechronicle.com.ph at sa aming Facebook page, Daily Chronicle, your virtual newspaper. Muli ako po sa Yan, nabulol pa tayo, hindi ba? Kasi hindi tumitingin eh. Muli ako po si Danny Lagman. Ako si Confi Manalo. At ako naman po si Becca Soto. At ito ang Barangay 13. Kita Kits.